Natunen nating dali-daling dinala sa ospital si Lena, kung saan si Tanggol pa rin ang kanyang sinisisi, kaya nagdesisyon nga mga kaibigan ni Santino na puntahan na nga sa presinto si Mang Rigor para sabihin nga mga nangyari dahil lalo nga itong magagalit kung malaman niyang hindi nga nila pinaalam ang nangyaring sitwasyon, lalo na delikado nga ang lagay ng anak ni Lena. Kaya naman si Santino ay hindi maiwasang mag-alala dahil panigurado ang kanyang kuya Tanggol na naman ang mapang-iinitan kanilang ama si Rigor kung sakaling malaman nga nito ang bintang ni Lena, pero matapang nga si Tanggol haharapin si Rigor dahil alam nga niyang wala siyang kasalanan, kaya si Santino ay agad na tinawagan ang kanyang ina si Maltz para ipaalam ang nangyayari, kaya kahit si Martes ay gulat na malamang dinalangga sa ospital si Lena, kaya pinaiwan nga muna niya kay Aling Myrna ang kanilang pwesto. Sa Quiapo at ting nagtagal ay dumating nga ang sa presinto para ipaalam ang nangyari paglusob ni Tanggol. Kaya hindi nga nagdalawang isip si Rigor na umalis. Kaya sa kanyang paglabas naabutan nga siya sa monte. Natanong kung saan nga ito pupunta dahil papunta na nga sa kanilang presinto mga taga-NCF, kaya nagpaalam nga si Rigor aalis dahil sa nangyaring emergency, pero pinalalang nga ni sa monte na siya ang inatasan ni Cornel Suarez na humarap mga taga-NCF, kaya hindi no napagtalikod ito kanya tungkulin, pero wala ngang pakialam si Rigor kahit anong kaso pa ang isang palababan kanya, kaya pumunta nga sa opisina sina Samonte at Jacoby, patanungin nga si Mando kung ano nga ang nangyari kay Rigor, pero ay giniit nga nitong hindi nga niya alam ang buong detalye. At pagkakaalam niya lang ay emergency ito, kaya binalaan nga nila Samonte at Jacob na malinaw ang ginawang paglabag ni Rigor at paniguradong hindi nga ito papalampasan ni Colonel Suarez, habang si Tanggol naman natanong nga ang doktor kung kamusta na nga ang lagay ng mag-ina at dahil sa nangyari ay critical nga ang lagay ng bata, pero hindi pa malinaw kung makakaligtas ito, kaya di maiwasang sisihin na naman nila si Tanggol dahil sa kanyang pagbabalik ay isang malaking gulo na naman ang nangyari, pero iginiit nga ni Santino na wala namang kinalaman ng kanyang kuya Tanggol sa nangyari kay Lena. Pero mahirap ngang isipin na magagawa ni Len ang magpahulog sa hagdan walang tumutulak, pero iginiit nga Tanggol na wala nga siyang kasalanan sa nangyari at handa niya nga itong patunayan, at pagdating nga ni Merits ay agad niyang kinausap si Tanggol at sinabi na kiusap nga siya, pero sinuwi niya pa rin ito, pero igininit nga ni Tanggol na wala siyang masamang ginawa at kahit si Santino ay sinusuporta nito. Pero di maiwasang mangamba ni Merits malaman na laman nga ni Rigor mga nangyari, kaya si Santino ay sinabihan ng kanyang kuya Tanggol na umalis bago pa dumating ang kanilang ama. Kaya si Merits ay kinaladkad nga palabas si Tanggol at pinagtutulakan para lang umalis na halatang ayaw pa ring magpapidyo, pero di na rin nagtagal ay dumating nga si Rigor na galit at hinahanap nga si Tanggol. Pero sinabi nga ni Mayats na hindi nga sila nagpang-abot ni Tanggol, kaya pinuntahan na nga lang ni Rigot si Lena sa loob, habang si Bubbles naman ay tulala pa ring kakaisip kay Tanggol, kaya di maiwasang biruin na naman siya ni Frida si Tanggol na naman ang laman kanya isipan, dahil alam niyang may pagtingin nga si Bubbles kay Tanggol, pero iginiit nga ni Bubbles na wala siyang pagtingin kay Tanggol, pero hindi nga dito naniniwala si Frida, lalo na halatang halata nga ito sa kinikilos ng dalawa, kaya di na rin nagtagal naghanda nga sina Emong at Bubbles para pumasok sa kanilang trabaho. At di nagtagal ay dumating nga si Jelly sa karinderya ni Lola Bekhay, kung saan naabutan niya nga sina Emong at Bubbles na nahanda na, pero nalaman niyang wala pa rin si Tanggol makaraang umalis nga ito, kaya gusto sana ni Bubbles na hintayin pagdating nito, pero di maiwasang isipin ni Emong baka napasok na naman sa gulo si Tanggol, kaya si Jelly ay sinabi kung hihintayin nga nila si Tanggol ay baka maliit naman sila sa trabaho, kaya si Lola Bekhay ay pinayuan na nga silang mauna at sasabihan niya nga lang si Tanggol pagdating nito, kaya si Frida ay hindi maiwasang biruin na naman si Bubbles na halatang nag-aalalang akit ang goal, at kahit si Jelly napapansin ni ito, pero nilinaw ngang hindi siya nag-aalala bago tuluyang umalis. Narito mga dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo, Lena. Nagsumbong kay Rigor, Martes na laman ginang sinaktan ni Lena. Si Tanggol, Bubbles, todo pagsuporte kay Tanggol. Natunghin natin sa abangan na kinamusta nga ni Rigor. Si Lena, agad naman ikinwento na binugbog daw siya ni Tanggol, itinulak pa sa hagdan, pero agad naman ito pinasinungalingan ni Santino at sinabi ni si Lena pa nga ang nanakit sa kanyang kuya, kaya di maiwasang magalit ni Mates mga nangyari, pero bulag na
Bulag nga si Ricor at mas pinaniwalaan nga ang kwento ni Lena, kaya bumalik nga si Manette sa pwesto nila sa Quiapo. Mainit ang ulo dahil mga nangyari, pero hindi maiwasang sisihin nila Mang Marzang si Rigor dahil siya naman ang nagsimula ng problema habang si Tanggol naman nauna nangang pumasok sa bar at dito ay kumuha nga siya isang beer para mag-inom kaya si Bubbles ay agad na kinamusta ito kaya di maiwasang maglabas suman ng loob ni Tanggol dahil pakiramdam nga niya ay lahat kanyang ginagawa mali sa mata kanyang pamilya kaya si Bubbles ay pinaalala na nandito pa rin siya dahil nakikita nga niya ang mabuting kalooban ni Tanggol kaya nagpapasalamat din si Tanggol dahil hindi nga siya iniiwan ni Bubbles. Ikaw at sa tingin mo kakasuhan kaya ni Lena si Tanggol at ano ang gagawin ni Regal pag nalamang niyang siya ang kinasuhan dahil sa kanyang ginawa kaya comment down below na yan kaya abang na iba pang magaganap sa FPJ's Batang Quiapo. Abangan ang susunod na episode. Maraming salamat po sa panunod. God bless all.